basihan ang atong mga Biblia, Psalm 133, verse 1 to 3. Psalm 133, verse 1 to 3. Now, the blessedness of unity in the family. Atong mensahe karon ato ning basahon nung sa kanindot kaayo nga ang matag panimalay dunay unity, dunay pagkahiusa labi na sa atong pagsimba o sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ako lang basahon verse 1, Behold how good and how pleasant it for the brethren to dwell together in unity. It is like a precious ointment upon the head that ran down upon the upon Aaron's beard, and went down to the skirts of his garments, and the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Let's pray. Our Heavenly Father, bless Ginoo ang mata ko sa kanamo karon. Ako nagpray, Lord, nga ang matag usa ka panimalay, magkahiusa sila sa pagsimba diya kanimo, sa pag-alagad diya kanimo, Ginoo. Lord, nga doon namin desire every relatives, every members of the family that we have, Lord, nga sila masave. Lord, tabangi kami, Lord, tabangi ako pag-deliver sa imong message. Wala ko'y mahimo kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat. No, maglingkod ka mo. Na usan ka nindot kaayo nga tan-awon sa panimalay kung dunay panaghiusa diha sa panimalay. No, there is peace and joy and unity among brethren. Pagka blessing kayo tanawon, pagka nindot kayo tanawon nga ang imong mga anak, no, aduna sila unity, wa sila mag-away. Amen? Now, Christian, we need to teach our children nga ang ilang gitanaw dili kwarta, kundi unahon nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. If we mess to train our children to love God more than money, that's nang mati kayo nga mahitabo nga mag-away sila tungod lang sa mga butang ning kalibutan. Now, there is wisdom in unity. Kung makita ka dunay kanang dili sila magkabahin-bahin, no, dunay unity, makita nato ang kaalam sa matag usa ka membro sa panimalay. Now, kung dunay panaghiusa. So, sa unsa nga butang nga dapat magkahiusa ang panimalay. Number 1, unity in salvation. Now, Christian, have a great concern the salvation of your loved ones. Inautunta nasa imong kasing-kasing nga you don't want nga ang imong loved ones dili nimo madala diha sa tiilan sa Ginoo. Nganuman, time will come nga mamatay ta, and then moadto ta sa eternidad. And your loved ones nga di wala maluwas, they will lost forever. But every members of the family that are saved, there is a great reunion in heaven. O God, paigsoon ko sa Ginoo, we enjoy in a fellowship as a family. Doon na tayo family reunion, right? Sa atong mga parente. Apan ang matag membros sa panimalay nga wa maluwas, mawala siya, inikamatay na niya. Masiparar ta nila because their soul moadto sa lake of fire o mag-antos dito sa linaw nga kalayo sa walay katapusan. Mga igsoon ko sa Ginoo, hell is real. Jesus Christ, He preached more about hell than heaven. That's the reason why the Lord Jesus Christ, He died on the cross to save us because of hell. Bisa pa mga tao, mingon sila, there's no hell. Pagpabilin nga ang imperno tinuod. O ginauton ta, you have concern about your loved ones, about your relatives. Ngayon mo silang masuginlan sa pulong sa Ginoo. In Romans chapter 9, verse 2 and 3, ingon sa Apostol Pablo, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren and my kinsmen according to the flesh. Grabe ang iyang kakaguol siyang kasing-kasing. Musugot pa siya
nga ang iyang mga parente maluwas og siya mo'y matinonglo ang iyang kinabuhi diya sa Ginoo basta ang iyang mga parente masay. So that, how about you, mga Kristohanon? Are you concerned the salvation of your loved ones? Or you don't care? Now, ang atong time nining kalibutan na we have limited time. Time will come nga kuhaon to sa Ginoo, and your relative said kuhaon sa Ginoo. Wata kabalok sa mauna, kita ba o sila ba? But every time nga naapatan diri og buhi pa sila is our chance to tell them about the Lord Jesus Christ. Every time that we have a relative mo bisita sa Samoa, bisag usay mo simba o say dili, I tell them about the Lord Jesus Christ o tinuod na magid sila nga nasay. Daghan kayo nga nagpuyo sa SLB, nga mutsun simba lang kay na nagtrabaho sa SLB, inigwa na sad magtrabaho, di na lang mo simba daw. Unsay buot pasabot na, ambot pasabot na, wala pa sila gid maluwas. Wa pa gid tunod anay sila makadawat ni Jesus Christ nga ilang maluluwas. And mga igsoon ko sa Ginoo, we need to do our best. Ug imo nang igsuon, imo nang igagaw, imo nang parente. Kung nakita nimo ang kinabuhi nga wa pag yung tarong mo simba, di pag yung tarong mo simba. Kulukoy pag yun ang unahuna. Maybe they are not saved. Share them again the gospel. And again, and pray for them. Who knows that one day when you talk to them, when you share them the Word of God, the Holy Spirit, magkigsulti sa iyang kasing-kasing o ganang panahon na maluwas siya. Apostle Paul, grabe ingon siya, Paul has great heaviness in his heart because of his unsaved loved ones. Are you groaning? Are you in pain because of unsaved loved ones? O may yung kagabahala na sila? Basig ikaw sad, wala pa sab ka maluwas. Ang tinuod nga naluwas, doon ay concern sa iyang mga loved ones. Amen? Now, Christian are concerned the salvation of your Christian, be concerned the salvation of your loved ones. Give time every day to pray for them. Sa kaluwasan sa imong mga minahal sa kinabuhi. Be a blessing to them. Mo bitaw na mga Kristohano, no? Kung mag-eskwela mo, maningkamot mag-eskwela. Kung mo trabaho mo, be honest and work hard. And then, nga naman, gusto nato mahimutang blessing sa atong mga loved ones. Dili kita mo'y magsigig pangutang nila, kung dili sila mo'y mangutang nato. Para kung ato silang dadon sa simbahan, ato silang imbitaron og simba, maulaw sila, kung di sila musimba, mahadlok sila kay na sila'y utang, mahadlok og paninglan. Amen? Na ikaw mo'y naiutang nila. Yung sila, gusto mo, mapariha min ninyo? Mapariha ka, dili na sila. Dili ka mahimong blessing nila. Be a blessing to them. Work hard and be honest. Dalangit, akong usbon, doon natay great reunion. Every members of the family that are unsaved, they will lose forever. Now we have time to pray. We have enough time to pray and to work for it. God, nga mag-ampo ka nga imo silang masutihan sa pulong sa Ginoo. Christian, don't marry the unbelievers. Amen? Una, unity of salvation. Have concern the salvation of your loved ones, that letter A, and letter B. Don't marry an unbelievers. In 2 Corinthians 6:14 to 18, be not equally yoked together with the unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he hath believed with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out among them, and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, I will save you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Now, pag-ampo og Kristohanon nga mahimo nimo kapika sa kinabuhi. Amen?
Masig mingon lang mo, pastor, mura na magnaulahin ako sa train. Bahala na. Basta mas maayo yun na nga magulat ka sa kabubuton sa Ginoo. Pastor, what if kung di ko maminyo? Sige lang, kung mo na kabubuton sa Ginoo. Amen? Just pray. Amen? Usay, butaan ta sa yawa. Na manguyab na itong Kristohanon, di po taganahan. Pagtanaw to sa mga unbeliever, gwapa man ang mga unbeliever. Nauna na mo. Pero kay ngundia, pagkahuman yung sa gwapam din ng Kristohanon, dahil naulahin ang tanan. Now, ganong di ta maminyog unbeliever, dili Kristohanon? Aron dili ka mahimong parte sa ilang pagsimba sa ilang Dios-Dios. Muna itong context. Kay kung maminyo kanila, mahimutang parte sa ilang pagsimbag Dios-Dios o ang Diyos nasuko siya sa magsimbag mga Dios-Dios. Ngayon ka, pastor, Kristiyanos, mangyapon na sila. Now, what is the difference between Catholicism and Christianism? Ang Katoliko, they are worshiping of Mary. Christian, we are worshiping the true God. Amen? It's a big difference, right? Natanaw na ito in Exodus chapter 20, verse 4. Exodus chapter 20, verse number 4 to 5. Akong basahon. Exodus 24 to 5. Now shalt thou make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath, or that is in the water or under earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I have the Lord thy God. I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and the third and the fourth generation of them that hate me. Gikasukan sa Diyos ang mga magsimba o mga Diyos-Diyos. Ingon niya, thou shalt not make any graven images or any likeness, anything that's in heaven, bisang paglurawan sa Diyos. Amen? Tanan nga ato makita sa langit, di ta maghimog image. Kay kana gikaligot-gutan sa Diyos, kanuman pastor nga ang Diyos di man siya gusto maghimo taglarawan niya. Kanuman, ang Diyos gamhanan sa tanan. He is all powerful. Do you understand what is omnipresence? Omniscience? Ambot pasabot niya na ang Diyos walay kung nailarawan, it speak about his limited, kaya say naong. Ang Diyos gamhanan, pwede sa parihan ako naong, parihan nimo, kanuman. He is God, gamhanan siya. Pero niya, lahi na po diyang naong. Because God is powerful, right? O gigisulti yun sa pulong sa Diyos, usaw na to pagsimba sa Ginoo, tanawa na to in John chapter 4. John, open your Bible again. John chapter 4 in verse number 24. John chapter 4, verse number 24. Una, ang Diyos wala siya larawan, ha? Ingon siya, ayaw mo paghimog larawan, bisa pag mga butang at tuwa sa langit. Even himself, he commanded us not to do that. Kamudol to sige, no, we close our eyes and we talk to God, to our Heavenly Father in heaven. Ayaw pagbutang og larawan nga mao ni ang Dios, kay kung naa kay larawan, dili na mao ang Ginoo. Kay ang Ginoo wa siya nawo nga atong mabiyabasi ingon anagi sa kay gamhanan siya. Now nagingon siya diri in verse number 4, verse 24. God is a spirit. Dili nimo makita. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kung muduol ka sa Ginoo, magampo ka, musimba ka sa Ginoo, wala dapat kay larawan. Kay kung nanay larawan, bisa pag naong na sa Diyos, kay mong giingon, Diyos na. Kay Diyos, sila isa, magampo mo na ko sa espiritu o sa kamatuoran. Ambot pasabutan ng espiritu, wala kay makita ba? Nabaday espiritu, nga naiday nakita nimo. No? So kitang mga Kristohanon, ang Kristohanon, we are worshiping
a true God. Ang Kristiyanos, nagsimba ni Mary. Nagsimba og mga Diyos-Diyos. Amen? You know the difference? Don't marry an unbelievers. Ayaw pagsimba, ayaw pagminyo og dili Kristohanon. Kana nagsimba og Diyos-Diyos. Gikikaligot-gutan kana sa Diyos. Walay bati ang mahitabo sa imong kinabuhi ni Hana. But if you married the unbelievers, kung naminyo na ka og unbelievers, ask for forgiveness to God and pray for your unbeliever partner na maluwas sila. Amen? Kaya ang Diyos, bisang kita naaman tayo pagpili, God respect niya ang atong will. Apan sa diha, nga mupili ta, nga dili maoon tayo gusto sa Diyos. Ang Diyos is a great God. Maayo ang Ginoo. Gusto gihapon sa Ginoo nga mubalik ka niya kung naminyo na kag dili Kristohanon, pag-ampo gining taon. Nga kanang imong partner musunod diya sa Ginoo. Aron kamong duha, usa ang inyong kaluwasan, usa ang inyong pagtuo, aron magkuyog mo sa langit, o ang tibuok ninyong panimalay, wala magsimba og mga Diyos-Diyos. Amen? Now, Christian, if you marry an unbeliever, you pray and pray harder. Be a blessing to your partner. And invite your partner every Sunday nga nasa church. O a disciple them, nga musunod sila diha sa Ginoo, aron makuyog nimo, aron na imo mga anak dili mistiso. Kay kung anak sa yawa ang imong partner, anyong anak mistiso. No? Amen? Ingon sila, Pastor, kanang Ilonggo o kanang Cebuano, di gyud na magminyo. Oto mo, di magminyo? Kita na mo Ilonggo o Cebuano nagminyo. Ha? Na ba? Ana? Di na, mga laki man na sila, Cebuano o Ilongga hinoon. Minyo, puro man na lalaki. No, musugot mo, mistiso ang inyo. Bati kayo, nagsimbag Diyos. Kamu mga young people, if you want to have a good family, a family with nag-unite diha sa kaluwasan, diha sa pagtuo, pangita, pag-ampo, nagsugod karon. Pag-ampo, nagsugod. Ayaw sa panguyab, na eskwela pa man ka. Kaya bata pa ka, grade 2 pa ka, manguyab na ka, pakauwaw lang ka. Di pa kakabalo manot brush. Anya, magpa-pre-request ka, ikaw lang sa Ginoo ba? Lord, gusto na ako ang kong family. Kristohanon yun Ginoo. Mupasok yung kadiri. Pagkanindot kayo. Amen? Nya, kung imong asawa, wa pa maluwas pag-ampo in taon nga imong madala diya sa Ginoo. Aron dili ka mahimong kalabot sa pagsimba o mga Diyos-Diyos. Okay? But if you marry the unbelievers, unya wa pa gini mo madala diya sa Ginoo ang imong bana o imong asawa, influence your children to worship God and to serve God. Dapat ikaw makauna sa imong mga anak. Bring your children every Sunday in the church. When you are an unbeliever's partners, be sure that you influence your children to worship God. Amen? Bisang pag-Kristohanon mo tanan, dapat mga Kristohanon, ayaw ninyo pasagdi inyong mga anak nga maglakaw-lakaw, magsimba. Nga naa mo sulod sa simbahan, sa samok, magod pastor. Train your children. Give time to them to train. Anak, muadto ta ugma sa simbahan. Magkuyog ka nako, maglingkod ka, dili ka maglakaw-lakaw. Maigsoon ko sa Ginoo, kanusa pa man ninyo inyong sultihan inyong mga anak kanang daggo nagbukton? Musukol na ninyo, liaban na mo. When they are young, start nga bisag gamay pa. Train them. Speak to them. Read the Bible. Unya inyong eksplinan unsa nang pulong sa Ginoo anak kining Biblia
Munay ato nga atong sumbanan. Munay ato nga guide sa atong kinabuhi aron mahimong blessing ang atong kinabuhi. No? So, dapat ang atong mga anak ato silang i-train. Now, number 2, unity in service. Una, dapat doon na tayo unity sa kaluwasan. Ang atong mga unsaved loved ones, share them the gospel because there is a great reunion in heaven. Every families, that member of your family that are not saved, they will lose forever. Pero kung imong panimalay, basta naluwas siya, ikuha sa Ginoo na someday, you will makita rata sa langit. Ako sinang Dailin, makita ta sa langit. Sinoy si Manong Remy, si John, daghan itong membro gikuha sa Ginoo, no? Siya pag yun. Si Harold, pag-abot na to sa langit, mag-awit ta. Si Harold na to song leader. What a great, great reunion someday. Ining-abot na to sa langit. Pero ikaw luwas na gikahapog ka, basig pag-abot, ikaw na nawala. Be sure about your salvation. We must have a unity of salvation. Number 2, unity in service. The proclamation of Joshua. Ingon siya, but as for me and my house, we will serve the Lord. We need fathers like Joshua. Nga mo proklamar. Ingon si Joshua siya, for me and my house, we will serve the Lord. Oy, si Joshua, dili siya under Bisaya sa iyang asawa. Kay si Joshua, under pa sa iyang asawa, di sa kasulti, anak. Amen? Pero kung imong bana, wala sa ikuan sa Ginoo, ikaw na lang. Pag-una-una, hangyuan na lang imong bana dong, musimba ta dong. I-encourage na lang ang imong bana. No, salamat na ay mga bana nga naguna diha sa Ginoo. Praise God. Ining mga bana. Support your husband. Amen? When they will serve the Lord. Now in Joshua 24 verse 15, and if seem evil unto you, serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that they were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But for me and my house, we will serve the Lord. Ingon si Joshua, kung sakit sa inyong buot sa pagsimba sa tinuod nga Diyos, gusto mo musimba sa mga Diyos o sa mga Diyos sa mga Amorites, simbahan ninyo para kanako akong simbahon o akong alagaron ang tinuod nga Diyos. Fathers, you need to have a commitment to God like Joshua. Pronounce sa imong panimalay nga alagad ka sa Ginoo. Joshua had made a clear decision of his family that they will serve the Lord. If you're forcing your children to worship God every Sunday and to serve God, force them. You are doing good and great things in the lives of your children. Mga mama, baala pag mingon imong anak, dakula ng baba ni mo ma, pero sige lagi yung kwan si mong anak, post them na musimba sila. Nga sila malate sa simbahan, nga mga lagad sila sa Ginoo. Someday, kanang imong anak, magpasalamat na nimo. Masalamat kayo na imo ming gitudluan sa pag-alagad sa Ginoo. Imo ming gitudluan sa pagkinabuhi nga Kristohanon. How about you today, parents? When your children is young, double time. Teach them, kay dili na magpadayon nga bata sila. Inigbata nimo, dagko na sila, di na sila, lisod na nimo tudluan. Ayaw sila pagsagdi nga maglakaw-lakaw lang, dili maminaw. Ay sila pasagdi early in the morning, hindi sila magbasa sa Bible. Ayaw sila pasagdi kung wala na sila pagtagad sa pag-alagad sa Diyos. Kung maka-evil na sila pag-appeal sa choir, encourage them. Palitig sanina, palitig sapatos para mukanta sa choir. Amen? Pagpalit na, di na kumukanta, kaya na ko'y sapatos. Tagay sila incentives ng mga appeal sa mga sa youth conference, sa youth camp, nga naman, mulabay na ang ilang panahon. Igsoon ko sa Ginoo, ang ako yung
Ang ako rin yung kanang nasa kong kasing-kasing, kong prinsipyo. I need to do my best nga ako mga anak, mga lagad sa Ginoo. I need to train them. But I cannot sure nga mga lagad sila sa Ginoo gihapon. But at least, I do everything in my power as my part nga mga lagad sila sa Ginoo. If they will not, dili na ko manubag nila. So, parents, do your best kay inyong mga anak, mga lagad sa Diyos. Okay? Mabot ang panahon nga ay inyo silang magpasalamat sila ninyo. Wives, if your husband trying his best to serve God, support him. You need to submit him because it is what the Bible says. Sa Biblia, sa Episo, ang leader ang bana. Muna kamong mga bana, dapat magpakalalaki kamo. Diha sa Ginoo. Inigampo yung kaday-day. Ikaloy ampo di aday. Ayaw lang ko. Learn how to pray. Amen? Day, ikaloy basag Bible diya, kay di ko kabaluan. Ay, tita magpakuan eh. Munang ilugo ng atong karsunis kay magpaluya-luya ta. Ha? Amen mga bana? Dapat basa tag Bible, aron ang atong mga asawa, they will respect us. Naginoy mga asawa nga sila pa mga kung kayo, mga tiksas ba? Pero hinumdumin ninyo ha? Ang lalaki bagay leader. Manubagad mo sa Ginoo ni ana. Okay? Now, the buildings, letter B, the buildings of altar in Abraham's journeys. The building of altar in Abraham's journeys. Bisan asa mo ato si Abraham, he built an altar. Ano makita? Genesis chapter 12 verse 7, and the Lord appeared unto Abraham, and he said unto Sid, I will give the land, and there building an altar unto the Lord who appeared unto him. Genesis 12:8, and he removed from thence unto the mountain of the east of the Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and hay on the east, and there he builded an altar unto the Lord. In Genesis chapter 3 verse 18, ato nakita, yato sa Hebron, and he built an altar unto the Lord. Bisag asa man to si Abraham. And again, there are plenty of verses in the Bible. Bisag asa si Abraham mo puyo, una niyang buhaton, mag-build siyang altar. Ang altar o sa kana ka lugar sa pagsimba sa Old Testament. Sa ilang pagsimba sa una, ang sentro sa ilang pagsimba mo ang paghalad og burnt offering. Ug diha nila sunugon sa altar. It's a place of worship. Karon na nata simbahan. Amen? Si Abraham, bisag asa siya mo ato, iyang gisiguro nga naa sa kasimbahan. Na mga igsoon ko sa Ginoo, hinaoton ta nga sa atong panimalay, doon na tayo unity sa pag-alagad sa Ginoo. Unity in service. Unity in serving God. Nga mga lagad ang tibok panimalay mong tinguha, nga tibok panimalay mga lagad sa Diyos. Dili mo pasagdan nga imong anak, dili magsimba kung doon na kay kagahumpa sa pagdala nila sa church. Dili mo pasagdan nga doon ay kay membro sa panimalay nga wala sila sa simbahan sa panahon sa Domingo. What a great blessing. If a father and a mother, they have a heart like Abraham's heart and Sarah's heart. Ang ilagang giuna, wherever they went, he goes. She goes. Ang si Sarah, ug asa sila moadto. O si Abraham, ang ilaging unahon, aha sila musimba. Amen? So guys, mahirap po guay simbahan, kaya di ta kasimba. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, kung malayo ka sa Diyos, dili ang Diyos mo'y luoy, ikaw mo'y luoy. Now, Abraham taught and commanded his children to the Word of God. Iyang gisultihan ang iyang mga anak sa pagsunod sa pulong sa Diyos, sa pagbasa sa pulong sa Diyos. In Genesis chapter 18, verse 18 to 19,
Genesis chapter 18, verse 18 to 19. Nakita nato nga si Abraham, he taught and commanded his children the word of God. Verse 18, saying that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nation of the earth shall be blessed in him. Ingon ang Ginoo, ako ni si Abraham, pagkas siguro yun, mahimo ni great and mighty nation. Og ang tanang nasod sa kalibutan, mahimong mapanalanginan, pinaagi kaniya. Verse 19, for I know him, kaning him, mao ni si Abraham, that he will command his children. The pronoun him, it represent to Abraham. That he will command his children and his household after him. Si Abraham, not only his children, ang iyang gisultihan sa pulong sa Diyos, ang iyang giwalihan, ang iyang gitudluan. Gaon say nahibawan niya sa pulong sa Ginoo, iyang itudlo sad sa iyang mga anak o sa iyang household. Pastor, what is household? Ang imo mga ranang sakop nimo sa panimalay, including your imo mga helpers, imo mga workers. Verse 19 again. Verse 19. For I know him that he will command his children and his household after him. See? Kini si Abraham, iyang gitudluan ang iyang mga anak, iyang tanang sakop sa panimalay, sa pulong sa Diyos, sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Teach your children to go in the church every Sunday, to attend Sunday school. Abraham not only teaching his children, but he commanded his children to serve God. Amen? Amo mga negosyante, importante kayo. If you want that God will bless your businesses, if you want that ang Diyos magapanalangin no dugay sa imong kinabuhi, not only your children, mo ni atong gibasihan sa SLB o sa Loritas Fish Cracker. Bahala kung sa pakapkugihan ang tao, but if they will not listen to the word of God, they have no place diya sa ilang trabaho, because we believe it is God who going to bless us. He's the owner of blessing. Amen? May ka, Pastor, lisod man na? Yes, I know. Pero kung imo nang buhaton, dili tanan, siguro ang uban mo, simbal lang ang uban, kay napugos lang. Paduna sa imbungan ini. We can say, no, daghan nag-abot sa SLB, kaya nagtrabaho sila. Kasagaran sa atong missionary, gikan na sa SLB ka trabaho. Amen? Now, ang pinakadako nga ginansya sa negosyo, dili ang kwarta. Ang pinakadako nga ginansya sa negosyo, ang kalag nga naluwas. Ang kinabuhi sa tao nga nausab, nga nabago, nga nagamit sa Ginoo. Letter D, last, Abraham lived by example. Dili lang si Abraham, nagsugo siya. No? Kaya dapat ang panimalay, una, ang panimalay, doon na unity, diha sa kaluwasan. Ikadua, dapat ang panimalay, doon na unity sa pag-alagad sa Ginoo. So, dili lang kay si Abraham, siya mo'y papa, leader sa panimalay. Itudluan niya ang iyang mga anak, lakip na ang iyang household, sa pagsunod sa Ginoo. Pero si Abraham lived by example. Abraham commanded his family to serve God, and he lived by example. Ato makita diri the word in Genesis 18:19, for I know him that he will command his children and his household after him. The word after him, it means si Abraham ay naguna. Amen? Wasa mingon, mga anak, simba mo dito, diri rako. Mga anak, kamo lang dito, kamo lang magsulwining, dinira ko. Kamo lang makapilog Bible study, ako, darira. Siya mo'y nagdala sa pulong sa Ginoo. Amen? Dapat kita ang mga ginikanan, pag kinabuhita by example.
Maybe you are praying that your family become a blessed family. Pray for the unsaved loved ones that they will be saved. And be an example to your children. Dapat ikaw may example nila. Parents, teach your children to be faithful in attending church services. And teach them to serve God. Kung bata pa, kung siya, dili ko ato simbahan. Siya, magdular ako sa gawas. No! You are a father. You are a mother. You have an authority over them. Amen? Sa karong, adlawab, karon Domingo ha, sayog mata. Ayaw pag, kuhan diya, ilak-ilak diya, di ka mag-iyak dito sa simbahan. Maminaw ka. Amen? Kung matulog, pasag di lang po, kay bata pa man na. Ha? Pero ka mo matulog, maulaw sa mus Ginoo eh. Matapod mo. Amen? Na mga igsoon ko sa Ginoo, gusto sa Dios ang atong panimalay doon na unity. Diha sa Ginoo. Pagkanindot gayud kaayo. Ang problema lang sa panimalay usahay ang mga Kristohanon, dili ta masinugtanon sa pulong sa Dios. Christian, remember this. Ang atong time sa kalibutan, gamay ra ni kaayo. Dili tanang panahon, kuyog nato ang atong mga anak. Dili tanang panahon, nga atong anak, bata sila. Wala bayra na. But when they are young, you must work. Ayaw pagkatulog-tulog. Teach them the Word of God. Kung naa ka sa imong balay, sit down and call them their attention. Open your Bible. Learn to explain the Word of God. Tagay silang pananaon sa unahan. Aron mahimo silang mga tao na mahadlokon sa Dios. Mga tao nga ang ilang kinabuhi, malipayon sila. Ang ilang kinabuhi, gibless sa Ginoo. Amen? Okay, let's pray. Lord, our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo namo. Lord, we pray that our families, dunay unity. Unsa kanindot, Lord, sa panimalay nga dunay panaghiusa diha sa pag-alagad nimo. Una sa tanan sa kalawasan, Lord, we are praying sa mga unsaved loved ones na maluwas sila. Na mahimo kaming example nila, mahimo kaming blessing ang among kinabuhi ngadto kanila. Lord, help every Christian, O God, na ma-bless kami spiritually and materially. Na dili na nila makita, Ginoo, sa among kinabuhi nga mahimo kaming kapandulan sa among minahal sa kinabuhi. Lord, ako nagpray, tagay kaalam ang mga ginikanan to train their children, to teach them to nga mag-alaga diha kanimo. Lord, salamat kayo sa imong kaayo. In Jesus' name I pray. Amen.